Oh, what's up mga kabayan? Nagbabalik tayo, no? Kanina kasi mga kabayan nakalimutan ko, no, na ipakilala pala sa inyo mga kabayan maliban sa ating mga senador, ang dapat na ituwang natin, no, diyan sa Congress mga kabayan. Etong party list, no, ng PDP, no, na kung saan ay ito mga kabayan ang dapat na kumbaga maging katuwang ng ating mga senador na pambato, no, pagka nanalo sila mga kabayan, kaya dapat straight vote talaga, no. Eto mga kabayan, party list na to na-post natin sa ating timeline, no, dito sa ating YouTube mga kabayan at sa ibang social media account natin. Eto mga kabayan, yung gabay, no, party list, isa yan mga kabayan sa tinatangkilip ng PDP mga kabayan. At may napansin ako dito, no, itong ako OFW party list mga kabayan, sa mga kapwa natin OFW dyan, ito na ang inyong dalhin party list mga kabayan. Huwag na yung pumirma, no, sa impeachment ng ating vice presidente mga kabayan. Nakalimutan ko lang na ilabas to kanina. But anyway, may pag-uusapan din tayo mga kabayan. Kasi ito si Auntie Claire, ay di ba't naglabas yan ng ka-fake newsan, no? At bidang-bida mga kabayan, na sinasabing yung ating mga OFW daw ay di ba't nakulong daw dahil sa pagrarally mga kabayan. Minaamoy ako dito mga kabayan sa style na to. Dahil ito palang ako OFW party list mga kabayan. Ang isa sa nominee niyan mga kabayan ay isa sa nakulong, no? Or isa sa 17 na nakulong diyan sa Qatar mga kabayan. So pakinggan natin kung may katotohanan ba yung sinasabi ni Auntie Claire, no, na kaya daw nakulong mga kabayan aring ating mga kababayang Pilipino diyan sa Qatar ay dahil sa pagrarally or pagse-celebrate or pagsuporta kay PRRD mga kabayan. Kita niyo, ito mga kabayan, mismong nakulong to ha. Pakinggan natin mga kabayan ang pahayag dito ni nominee, no, na ako OFW party list mga kabayan. Huwag niyo kakalimutan yan ha. Yan ang ating iboboto at yan yung ating itutuwang. At saka yung mga party list na sinusuportahan mga kabayan. Are yan yung mga nandyan mga kabayan. Huwag niyo kakalimutan yan. Nandyan yan sa ating timeline at check niyo yung ating Facebook mga kabayan. Nakapost yan dyan. So pakinggan muna natin mga kabayan itong sinasabi ni Joseph mga kabayan. Pitong Pinoy na inaresto sa Qatar dahil umano sa pagtitipon na walang permit. Paglilinaw ni Joseph, isa iyong picnic party sa isang private resort at wala raw koneksyon sa nangyaring global protest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basically ang nangyari is meron na imbitahan tayo sa isang community sa Lusalo noong March 27. Yan. No? Ito ay paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan. Ito ay ginanap sa isang privadong resort. At nataon na yung start nung overnight picnic na ito ay nataon na bisperas. No? Bisperas ito ng kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Dagdag ni Joseph, nasita siya ng Civilian Authority na kumukuha ng litrato ng mga grupo ng OFW na nauna nang nakontrol. Nagulat na lang siya sa lumabas na sanhi umano ng kanilang pagka-aresto. Anong una naging ninyo yung argumento ninyo lang with authorities? Wala. There was no argument. There was no argument at all. I can tell you my case, no. Pumasok kami, dumating kami ng aking bunso at sabi ko bago tayo maghapunan, no. Picture muna tayo. Ano Pilipino, 'di ba? Pagdating sa isang lugar, picture muna. Kasi gusto ko ipakita kay Mrs. na napakaganda ng lugar, sunod ka. So, ano kaya mga kabayan na sasabihin dito ni Auntie Claire? Ano kaya sasabihin niya dito? Ngayon sa paliwanag ng isa sa nahuli, no? Nakulong mga kabayan diyan sa Qatar, no? So, ito nagpapatunay, no? At ito pala mga kabayan na isang nominee, nasabi ko na kanina, ito ay isang nominee ng ako OFW party list. Pinicture ko yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent, may malaking kabana. Subalit sa sinamang palad, eto na. Yung huling litratong kinuha ko, may nahagip na pala akong mga Arabong otoridad na naka-civilian clothes. Ang layo ko siguro nasa mga 20 hanggang 30 metros eh. Pero nilapitan na nila ako at sinabi ba't mo kami kinukuha ng litrato, kinuha na yung telepono ko at yun na yun. Nagpapasalamat naman si Joseph sa pagbibigay sa kanila ng abogado ng embassy at sa mabilis na proseso ng hustisya sa Qatar. Ang tawag dito, hindi ba kayo tinawagan ng OWA? Hindi ba kayo tinawagan ng DMW? Ganon na? Paano po lang kami tatawagan nasa loob po? Wala pong income. Ayun. So meaning, naman po sila. Mga taga-embassy ang nagano. Yes. In fact, yung unang dalaw po, dumating po ang ating kagalang-galang na labor attaché, ang ating legal attaché, ang ating vice consul at 3 pa ang mga opisyal na embahada. Nabigyan si Joseph at 16 na kasama ng pansamantalang kalayaan habang pinag-aaralan pa ng otoridad ng Qatar ang kaso nila. May pakiusap naman si Rivera sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na mas lalo pa raw nagpapalala sa issue. Mayroon ba kayong mga banner na dala na mga picture ng ano? Wala. Maski na isang banderita o isang banner na nagsasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news. Para sa agenda, Ayan mga kabayan
Ito pala ay talagang walang katotohanan mga kabayan. At yan, no? Isang nominee mga kabayan ng ako OFW Party List mga kabayan. Yang isa sa nakulong na yan dahil pala mga kabayan sa pagpicture, no? Nang napasama yung dalawang nakasibilyang pulis. Yun ang dahilan mga kabayan kaya siya ay nakulong. Hindi yung nagrarally-rally, partida pa yan mga kabayan ha. Nominee pa yan ng ako OFW Party List. Diba? Baka naman mga kabayan kaya nasabi nila na yan nahuli dahil sa nagpuprotesta dahil nga mga kabayan isa sa nominee, no? Nang ako OFW Party List to si Sir Joseph, no? Rivera. Tunay mga kabayan. Yan yung sinasabi natin. Marami na kasi mga kabayan nagsabi, no, na talagang hindi naman totoo na may nagkaroon ng rally or pagsuporta kay PRRD. Yung naganap na yon mga kabayan. At sa dami nun, no, 100 plus mga kabayan, bukod tanging 17 ang nahuli. At ang masaklapan nito mga kabayan, parang ang magdidiin pa yata sa kanila, no, ay itong mga balita mga kabayan na pinalabas ng mainstream media at ito ni Auntie Claire, no, na kesyo yung nag-rally or nag-organize ng pagdi-demonstrate, no, sa pagsuporta sa dating Pangulo. Kita mo? At in fairness mga kabayan, no, sa embahada ng Qatar, no, ng Philippine Embassy sa Qatar mga kabayan, at agad-agad naman na tumulong. Yun yung maganda doon mga kabayan. But anyway, pakinggan natin, no, kasi meron kasi dito mga kabayan na pagkumpirma, no, di ba't nabalita, no, mga kabayan, na si Browner ay nagkaroon ng headline yan mga kabayan na sinasabing dinismantle na, no, yung BPSPG mga kabayan or yung security personnel ng ating Vice President. At ngayon mga kabayan nililinaw, no, at yan ay naging headline, no, mga kabayan, naging headline yan ng mga news lalo na sa Manila Times. Doon natin nakita yan mga kabayan na sinasabi doon na talagang yun yung sinabi ni Browner mga kabayan, kasi yun yung headline. Hindi naman siguro i-headline mga kabayan ng mga mainstream media yan kung hindi yun nasabi ni Browner, no, mga kabayan, ni Chief Browner. Pero ngayon nililinaw ngayon ng kanilang tagapagsalita dito mga kabayan na walang kumbaga hindi yun yung pinatutungkulan mga kabayan nung sinabi ni Browner na pag-dismantle mga kabayan doon sa BSPG. So pakinggan natin, no, itong sinabi dito mga kabayan, ito yung kinlaro. Organization, ano pinagkaiba ng panibagong composition nito doon sa previous security group, sir? Okay, we issued a statement actually on to clarify, no, informations or misleading informations circulating in the social media and other mainstream media carrying the report or the news. No? Very simple lang po. It is part of our organization and streamlining of the AP. We are performing while transforming, and this is related to how we address the current environment and situation. Sir, anong difference ng composition nitong AFP Security Group o Security Protection Group doon sa ating BPS? Makikita naman po natin, it is dedicated the previous one, BPSPG is a dedicated military security protection for that particular, for the position, the Vice Presidents. Now, the AP has other commitments of providing protection and security to other dignitaries and VIPs. So, to ensure safety, to ensure protection and seamless operations for protection and security details. So, that's the creation of the AFP Security Protection Group, which encompasses the Vice President's security and that of other VIP. Nakakapagano lang mga kabayan, no? Nakakapagtaka lang. Bakit okay naman yung BSPG, no? Bakit kaya dinismantle nitong mga to, mga kabayan? At kumbaga, gumawa sila na kumbaga ni-reorganize nila yung magiging security ng ating Vice President, no? At dito pa sa mga ibang VIPs, no? Na kanilang isi-secure, no, mga kabayan? Nakakapagtaka lang. Bakit kaya dinismantle nila yon? Di ba pagka ganyan mga kabayang kumbaga security or mga bodyguards mga kabayan, di ba dapat kilala mo, no? Kumbaga siyempre pagkakatiwalaan mo mga kabayan at kakilala mo na yung mga yon. Kumbaga palagay na yung loob mo na talagang hindi ka pababayaan itong mga bodyguards mo, di ba mga kabayan? Hindi natin alam kung ano bagang motives nito mga kabayan. Noon tinanggalan nila ng security, di ba? Binawasan nila ng security ang ating Vice Presidente. Ngayon mga kabayan, dinismantle na. Hindi ko lang maintindihan mga kabayan bakit ganito yung nangyayari. Pero ito yung paliwanag nila mga kabayan. Tuloy natin. Wala na palang exclusive security detail dito sa certain position na ito regardless kung sino siya. Again, they might view it that way, but we want to emphasize
hindi po nawala ng security detail ang Vice President and future Vice Presidents. In this kind of reorganization, this ensures continuity and seamless operations of providing security and protection to our Vice President. Sir, how about the police component? How about the police component, sir, ng VP Security Group dati? Open pa rin ba, sir, yung AFP Security and Protection Group into tapping the Philippine National Police para ihalo doon sa mga official natin, sir? Well, it can be an open scheme, no, of additional or integrating, but we assure that there is much collaboration and coordination with our counterpart, the Philippine National Police. So the APSPG has its particular dedicated for the Vice President. So if there is need to further increase, of course, with the cooperation and with the intent of our counterparts, the Philippine National Police, it is possible. So far, sir, tinap na ba natin yung TNP? Again, what we are doing is the reorganization of the position or the unit and being absorbed into the Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group. Sir, sorry, lastly na lang. Parang ang hirap nito mga kabayan, ano? Parang ang hirap nito mga kabayan. Hindi naman sa sinasabi natin na wala tayong tiwala, no, mga kabayan, dito sa mga ibang mapupuntang security ng ating Vice President, 'di ba? Di ba mas maganda mga kabayan na kumbaga yung magiging seguridad ay kumbaga tiwala ka mga kabayan doon sa magpoprotekta sa iyo, no? Yung kasi mga dati mga kabayan na security personnel ng ating Vice President ay matagal na ni BP Sara, no, na kumbaga bodyguard, no, or kumbaga security niya, diba? Yun nga mga ibinigay, no, na dating security ni PRRD, diba? Hindi mga kabayan tinanggap ni Vice President. Meron siya meron na siyang ng isang grupo mga kabayan na talagang kumbaga sinelect niya mga kabayan na para maging security guard niya. Medyo ako dito mga kabayan, hindi ko sinasabi na wala tayong tiwala, no, pero parang kakaiba, 'di ba? Yung Vice President, 'di ba? Nagsabi na rin. Kaya siguro mga kabayan binuwag din 'to. Isa pang dahilan diyan, 'di ba, ang Vice President nagsabi, no, na pag kami nangyari sa kanya, mga kabayan, may kinausap na siya na tumigi, no, mga kabayan, do sa mga sinabi niyang pangalan. Baka isa yan mga kabayan sa rason, no? Kaya siguro dinismantle, no? Na baka iniisip nito mga to na baka yung kinausap mga kabayan ni Vice President na titigi dyan sa mga tao na nabanggit niya nandyan sa mga security personnel niya. Baka lang mga kabayan, no? Ito lang yung naisip natin. So kaya siguro ito yung ginawa nilang paraan para kumbaga maging kampante mga kabayan yung nasa palasyo na kung sakali mang may mangyari kay BP, wag naman sana mga kabayan. Dahil sinasabi nga nito ng mga to na may bagong security personnel, no, na ilalagay sa ating Vice Presidente, dismantle natin mga kabayan yung mga dating napapagkatiwalaan ng ating Vice Presidente. Baka ganoon mga kabayan. So, sabi ng TNT, may naka-assign daw sila talaga originally, di ba, dito sa VPSPG, pero since nagkaroon na ng reorganization, waiting din sila doon sa call ng AFP side. So, to clarify lang, meron na ba tayong official instruction or request sa Philippine National Police to integrate their forces doon sa Protection Act? To frankly answer, I don't have the information, but it is possible that the coordination between the AFP and the PNP is very smooth and it will happen. Ayun mga kabayan, ito yung pahayag ngayon mga kabayan ng isa sa tagapagsalita ng AFP natin, no? Kasi nabanggit kasi mga kabayan ni Browner, no? Ni AFP Browner mga kabayan na ayun nga, dinismantle niya, pero hindi daw mga kabayan dinismantle. Paliwanag nito mga kabayan, reorganize lang mga kabayan. Ganon din 'yon mga kabayan, na dismantle yung mga napapagkatiwalaang security personnel ng ating Vice Presidente. Sana mga kabayan, hope na sana mga kabayan maging ligtas ang ating Vice Presidente sa bagong mga magiging security personnel, no mga kabayan. Siyempre, pananagutan nila yan mga kabayan pag may nangyari sa ating Vice Presidente. But anyway mga kabayan, huwag niyong kakalimutan, no? Itong ating PDP party list, maliban sa ating mga senador, no, na straight vote mga kabayan, straight vote natin itong mga to, at pati itong mga party list natin mga kabayan, kasi ito ay magiging boses natin dyan sa Congress. At isa na mga kabayan itong Ako OFW party list. Huwag niyong kakalimutan sa mga kapwa ko OFW mga kabayan. Ito yung ipalit natin mga kabayan dyan sa pumirma sa
impeachment complaint ng ating Vice Presidente ha. Ito mga kabayan, OFW ako party list. Number 116 no sa balota mga kabayan. So ayun lang mga kabayan. Ingat kayo palagi. Adjust muna at see you sa susunod na video mga kabayan.